Sa isang liblib na baryo, sa paanan ng bundok, kung saan ang hamog ay tila yakap ng kalikasan, tuwing hapon, matatagpuan ang maliit na pamayanang tinatawag na San Isidro. Tahimik ang lugar, tila ba isang mundong nakahiwalay sa ingay at kaguluhan ng syudad. Ngunit sa kabila ng payapang anyo nito, may lihim na matagal nang binubulong ng hangin at kinatatakutan ng mga tao. Isang lihim na hindi nakikita, ngunit ramdam. Dito naninirahan si Lyra. Sa unang tingin, si Lyra ay isang karaniwang dalaga. May maamong mukha, maputi at makinis na balat, at mga matang tila may kinukubling lungkot. Tahimik siya, bihirang makihalubilo, at mas pinipiling mamuhay sa gilid ng baryo. Sa isang lumang bahay na napapaligiran ng matataas na puno at makakapal na damo. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, si Lyra ay hindi tao. Isa siyang aswang. Simula pagkabata, tinuruan na siyang itago ang kanyang tunay na pagkatao. Ang kanyang ina, na tulad niya ay isang nilalang ng dilim, ang nagsilbing gabay niya sa mundong hindi kailanman magiging ganap na sa kanya. Hindi tayo pwedeng mahalin ng mga tao, madalas sabihin ng kanyang ina noon. Tayo'y isinumpa. Ang tanging tungkulin natin ay mabuhay, kahit sa maling paraan. Ngunit iba si Lyra. Habang siya ay lumalaki, napapansin niyang hindi niya kayang tanggapin ang kanyang kapalaran. Tuwing gabi, kapag sumasapit ang oras ng pangangaso, hindi niya magawang sundin ang kanyang likas na uhaw. Sa halip, pinipili niyang magtago, maggutom, magtiis. Hanggang sa isang gabi, nagbago ang lahat. Sa gitna ng malamig na hangin at tahimik na kagubatan, narinig niya ang isang kakaibang tunog, isang ungol, tila may nasugatan. Hindi niya iyon pinansin sa una, ngunit ang kanyang puso, na kahit papaano'y marunong pa ring makaramdam, ang nagtulak sa kanya upang lumapit. Sa ilalim ng isang punong mangga, nakita niya ang isang binata. Sugatan ito, duguan, at halos wala ng malay. May mga galos ang katawan, tila ba tumakas mula sa panganib. Ang kanyang paghinga ay mabagal, at ang amoy ng dugo nito ay unti-unting umaakit sa tunay na anyo ni Lyra. Sandaling nagdilim ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay nagbago, naging malamlam, mapanganib. Ang kanyang mga kuko ay bahagyang humaba, ang kanyang hininga ay bumigat. Isang hakbang na lang, at maaari na niyang wakasan ang buhay ng lalaking iyon. Ngunit biglang, "Tulungan mo ako!" Mahina nitong sambit. Napaatras si Lyra. Ang tinig na iyon, hindi puno ng takot, kundi paghingi ng pag-asa. Isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, pinili niyang labanan ang sarili. Dahan-dahan siyang lumuhod sa tabi ng binata. Kinuha niya ang punit na tela mula sa kanyang kasuotan at maingat na itinali sa sugat nito. Hindi niya alam kung bakit niya ginagawa iyon. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng lakas para pigilan ang kanyang gutom. Ngunit alam niya na ayaw niyang maging halimaw sa gabing iyon. Ilang oras ang lumipas. Dinala niya ang binata sa kanyang bahay. Doon niya ito inalagaan. Nilinis ang sugat, pinainom ng tubig, at binantayan habang ito'y walang malay. Habang pinagmamasdan niya ang payapang mukha ng lalaki,
may kakaibang damdaming sumibol sa kanyang dibdib. Isang damdaming hindi niya kailanman naranasan. Bakit? Bulong niya sa sarili. Bakit hindi ko siya kayang saktan? Bakit gusto ko siyang iligtas? Hindi niya alam ang sagot. Ngunit sa gabing iyon, may nagbago kay Lyra. At hindi na siya kailanman magiging pareho. Pagsapit ng umaga, unti-unting nagmulat ng mga mata ang binata. Nalilito, napatingin ito sa paligid, hanggang sa makita si Lyra, na tahimik na nakaupo sa tabi niya. "Nasaan ako?" tanong nito, mahina pa ang tinig. "Ligtas ka na," sagot ni Lyra. Iwas ang tingin. Sandaling natahimik ang lalaki, bago muling nagsalita. "Ako si Daniel." Unti-unting napatingin si Lyra sa kanya, at sa simpleng sandaling iyon, hindi niya namalayan na ang pusong matagal ng patay sa liwanag ay nagsimulang muling tumibok. Isang aswang at isang tao. Sa isang mundong hindi dapat sila magtagpo, ngunit nagtagpo pa rin. At doon, nagsimula ang isang kwentong hindi lamang tungkol sa dilim, kundi pati sa pag-ibig na susubok baguhin ang kapalaran. Nagising si Daniel, na tila ba hinahatak siya pabalik sa realidad mula sa isang malalim at madilim na bangungot. Mabigat pa ang kanyang katawan, at bawat galaw ay may kasamang kirot. Ngunit ang una niyang napansin ay ang kakaibang katahimikan ng lugar. Hindi ito tulad ng kagubatang pinanggalingan niya. Ito ay mas payapa. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakita niya ang kisame ng isang lumang bahay, gawa sa kahoy. May mga bitak na tila sumasalamin sa edad nito. May bahagyang liwanag na pumapasok mula sa bintana, sapat upang makita ang simpleng loob ng silid. At doon niya muling nakita si Lyra. Tahimik itong nakaupo sa isang sulok, tila nagbabantay. Ang kanyang anyo ay payapa, ngunit ang kanyang mga mata may lalim na hindi madaling unawain. "Ikaw!" mahina niyang sambit. Napatingin si Lyra, ngunit mabilis ding umiwas ng tingin. "Nagising ka na!" Pilit na bumangon si Daniel, ngunit agad siyang napaigtad sa sakit. "Huwag kang gagalaw," sabi ni Lyra. Medyo mas matigas ang tono. "Hindi pa magaling ang sugat mo." "Hindi kita kilala," sagot ni Daniel. Bagamat hindi ito tunog mapaghinala, kundi mas parang nagtataka. "Pero iniligtas mo ako." Hindi sumagot si Lyra. Sanay siyang umiwas. Sanay siyang hindi magpaliwanag. Ngunit hindi tulad ng iba, si Daniel ay hindi agad natakot. Sa halip, pinagmasdan niya ito, parang sinusubukang unawain ang katahimikan nito. "Ano ang pangalan mo?" tanong niya. Saglit na napahinto si Lyra. Matagal na mula nang may magtanong ng ganoon sa kanya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa interes. "Lyra!" sagot niya sa huli. Ngumiti si Daniel, kahit bahagya. "Salamat, Lyra." Isang simpleng salita. Ngunit para kay Lyra, tila iyon ay may bigat na hindi niya maipaliwanag. Lumipas ang mga araw at nanatili si Daniel sa bahay ni Lyra habang siya ay nagpapagaling. Sa bawat araw na magkasama sila, unti-unting nababawasan ang pagitan ng kanilang katahimikan. Natutunan ni Daniel na si Lyra ay bihirang magsalita, ngunit kapag nagsalita ito, may lalim ang bawat salita. Samantalang si Lyra naman ay napansin na si Daniel ay hindi tulad ng ibang tao.
Hindi siya mapanghusga. Hindi siya madaling matakot. Ngunit may isang bagay na hindi niya maintindihan. Bakit hindi ito natatakot sa kanya? Isang hapon, habang ang liwanag ng araw ay unti-unting lumalabo, nagtanong si Daniel, "Matagal ka na bang nakatira dito?" "Oo," sagot ni Lyra. "Mag-isa?" Saglit na natahimik si Lyra. "Oo." Hindi na siya nagtanong pa, ngunit ramdam ni Lyra na may gusto pang malaman si Daniel. At hindi siya nagkamali. "Bakit ka mag-isa?" tanong nito muli, mas mahinahon. Napatingin si Lyra sa bintana. Sa labas, ang mga puno ay bahagyang gumagalaw sa hangin. Tila ba may mga lihim na binubulong. "Mas mabuti na yon," sagot niya. Hindi kontento si Daniel sa sagot, ngunit hindi na siya nagpumilit. Sa halip, ngumiti siya ng bahagya. "Kung ganoon, maswerte ako na ikaw ang nakakita sa akin." Hindi agad nakaimik si Lyra. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang ganitong uri ng salita. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging mahirap para kay Lyra ang itago ang kanyang tunay na pagkatao. Ang presensya ni Daniel ay parang liwanag na unti-unting pumapasok sa madilim niyang mundo. At ang liwanag na iyon ay mapanganib. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Daniel, nagising si Lyra sa pamilyar na pakiramdam. Ang gutom. Hindi ito ordinaryong gutom. Isa itong uhaw na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Isang paalala kung ano talaga siya. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay muling nagbago. Naging malamlam, mapanganib. Ang kanyang paghinga ay bumigat at ang kanyang pandinig ay tila lumawak. Naririnig niya ang tibok ng puso ni Daniel. Malinaw, malakas, nakakaakit. Isang hakbang ang ginawa niya papalapit sa higaan. Isa na lang. Ngunit bago pa siya tuluyang lumapit, biglang gumalaw si Daniel. "Lyra!" Napahinto siya. Ang kanyang mga mata ay bumalik sa dati. "Ayos ka lang ba?" tanong ni Daniel, bahagyang nag-aalala. Hindi sumagot si Lyra. Hindi niya kayang magsalita. Dahan-dahan siyang umatras. "Oo," sagot niya sa huli, ngunit mahina. Hindi kumbinsido si Daniel, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Kinabukasan, nagpasya si Daniel na lumabas. "Kailangan kong bumalik sa baryo," sabi niya. "May mga dapat akong ayusin." Napatingin si Lyra sa kanya. Hindi niya inaasahan na mararamdaman niya iyon. Isang kakaibang lungkot. "Babalik ka pa ba?" tanong niya, halos pabulong. Ngumiti si Daniel. "Kung papayagan mo." Hindi niya alam kung bakit, pero tumango si Lyra. At sa simpleng sandaling iyon, may isang bagay na unti-unting nabubuo sa pagitan nila. Hindi pa ito pag-ibig, ngunit hindi na rin ito simpleng pagkakaibigan. Isang bagay na mas malalim at mas mapanganib. Habang pinagmamasdan ni Lyra ang papalayong anyo ni Daniel, naramdaman niyang may paparating na pagbabago. At sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, natakot siya. Hindi sa kung ano siya, kundi sa kung ano ang maaari niyang maging. Muling bumalik sa katahimikan ang bahay ni Lyra matapos umalis si Daniel. Ang mga yapak nito na dati nagbibigay ng kakaibang sigla sa lugar ay napalitan na lamang ng malamig na hangin at tunog ng mga dahon sa labas. Ngunit hindi na tulad ng dati.
ang katahimikang iyon. Ngayon, ito'y tila mas mabigat sa unang pagkakataon. Naramdaman ni Lyra ang kawalan. Pinilit niyang bumalik sa kanyang nakasanayang pamumuhay. Ang pag-iwas sa tao, ang pananatili sa dilim, ang pagtitiis sa gutom. Ngunit sa bawat sandaling lumilipas, hindi niya maiwasang maalala ang mga simpleng bagay. Ang boses ni Daniel, ang paraan ng pagngiti nito, ang kakaibang tiwala na ipinakita nito sa kanya. Isang bagay na hindi niya kailanman naranasan noon. Samantala, sa baryo ng San Isidro, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagbabalik ni Daniel. Buhay siya. Bulalas ng isang matandang babae habang nakatayo sa tapat ng maliit na tindahan. Oo, pero sugatan daw ng matagpuan. Sagot ng isa pa. Hindi malinaw kung ano ang nangyari. May nagsabi na baka may nilalang sa gubat. Dagdag ng isa, sabay bulong. Unti-unting lumalim ang usapan. Sa baryong iyon, ang takot ay parang apoy. Mabilis kumalat, mahirap pigilan. Nang dumating si Daniel sa gitna ng baryo, sinalubong siya ng mga nag-aalalang mukha. May mga nagtatanong, may mga nagmamasid, at may ilan na tila naghihintay ng sagot sa isang bagay na hindi pa man niya nasasabi. Ano ang nangyari sa'yo? Tanong ng kapitan ng baryo. Sandaling natahimik si Daniel. Naalala niya ang kagubatan, ang kadiliman, at si Lyra. May sumalakay sa akin, sagot niya. Hindi ko nakita kung ano, pero hindi ito ordinaryo. Nagkatinginan ang mga tao. Sinabi ko na nga ba? Bulong ng isa. May aswang sa lugar na yan. Agad na tumahimik si Daniel. Hindi niya alam kung bakit, pero hindi niya nagustuhan ang direksyon ng usapan. Hindi ako sigurado, dagdag niya. Pero may isang tao na tumulong sa akin. Taong galing sa gubat? Tanong ng kapitan, may bahagyang pagdududa. Oo, walang nakatira doon. Mabilis na sagot ng isa. Ngunit hindi na nakipagtalo si Daniel. Sa halip, nanatili siyang tahimik. Alam niya ang totoo. Ngunit may bahagi sa kanya na ayaw itong ipaliwanag. Parang instinct na kailangan niyang protektahan ang lihim ni Lyra. Lumipas ang ilang araw at unti-unting bumalik sa normal ang baryo. Ngunit hindi nawala ang bulong-bulungan. Sa bawat gabi, may mga nagsasara ng bintana ng mas maaga. May mga naglalagay ng bawang sa pintuan. At may ilan na nagdadasal ng mas matagal kaysa dati. Ang takot ay nananatili. At habang lumalalim ang takot ng baryo, mas lumalapit si Daniel sa katotohanan. Isang gabi, nagpasya siyang bumalik sa gubat. Hindi niya alam kung bakit, pero may humihila sa kanya pabalik doon. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Habang tinatahak niya ang madilim na daan, ang bawat hakbang ay may kasamang alaala ng gabing muntik na siyang mamatay. Ngunit sa halip na matakot, mas nangingibabaw ang kanyang pagnanais na makita si Lyra. Hindi nagtagal. Narating niya ang lumang bahay. Tahimik ito, tulad ng dati. Lyra? Tawag niya. Walang sumagot. Muling umihip ang hangin, at ang mga dahon ay kumaluskos. Tila ba may nagmamasid? Lyra! Ako ito! Si Daniel! Sa loob ng bahay, narinig ni Lyra ang kanyang tinig. Napatigil siya. Hindi niya inaasahan na babalik ito. At hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Dahan-dahan siyang lumabas. At nang magtama ang kanilang mga mata, may isang sandaling tila huminto
ang mundo. "Bumalik ka!" sabi ni Lyra. Bahagyang nagtataka. Ngumiti si Daniel. "Sinabi ko naman, di ba?" Hindi agad nakaimik si Lyra. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may bahagyang saya. "Hindi ka ba natatakot?" tanong niya. Biglang naging seryoso ang kanyang tinig. "Sa'yo," balik ni Daniel. Tumango si Lyra. Sandaling natahimik si Daniel bago sumagot. "Hindi," sabi niya, "dahil iniligtas mo ako." Ang simpleng sagot na iyon ay tila may bigat na hindi inaasahan ni Lyra. "Hindi mo ako kilala," sabi niya. "Hindi pa," sagot ni Daniel, "pero gusto kitang makilala." Napatingin si Lyra sa kanya. Sa unang pagkakataon, may taong gustong makilala siya. Hindi dahil sa takot, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa kusang loob. Ngunit alam niyang mali iyon. Mapanganib. "Mas mabuting umalis ka," sabi niya. Bahagyang malamig ang tono. Hindi gumalaw si Daniel. Bakit? Dahil napahinto si Lyra. Hindi niya kayang sabihin ang totoo. "Dahil hindi ako ang iniisip mong ako." Ngunit sa halip na umatras, isang hakbang pa ang ginawa ni Daniel palapit sa kanya. "Kung ganoon," sabi niya, "ipakita mo sa akin kung sino ka talaga." Napatigil si Lyra. Ang kanyang puso ay tila bumilis ang tibok. Hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa takot. Takot na kapag nalaman nito ang katotohanan, tuluyan itong lalayo. At sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung kakayanin niya iyon. Ang hangin sa paligid ay tila biglang bumigat. Nakatayo si Lyra sa harap ni Daniel, at sa pagitan nila ay isang katahimikang puno ng tensyon. Ang mga salitang sinabi ng binata ay patuloy na umuukil-kil sa kanyang isipan. "Ipakita mo sa akin kung sino ka talaga." Iyon ang eksaktong bagay na matagal na niyang tinatakasan. "Hindi mo naiintindihan ang hinihingi mo." Mahina, ngunit mariing sabi ni Lyra. Ngunit hindi umatras si Daniel. Sa halip, lalo pa siyang naging matatag. "Subukan mong ipaintindi sa akin." Saglit na napapikit si Lyra, para bang kinakalaban niya ang sarili. Ang bahagi niyang gustong manatiling ligtas sa dilim, at ang bahagi niyang unti-unting humihila sa liwanag na dala ng lalaking nasa harapan niya. "Kapag nalaman mo," muli niyang sabi, "hindi ka na babalik." Isang maikling katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, mahinang ngumiti si Daniel. "Kung ganoon, hayaan mong ako ang magdesisyon." Sa sandaling iyon, may kung anong bumigay kay Lyra. Hindi niya alam kung ito ba ay kahinaan o katapangan. Dahan-dahan siyang umatras. Pumasok sa anino ng puno kung saan hindi gaanong abot ang liwanag ng buwan. Nakatingin pa rin sa kanya si Daniel. Walang pag-aatubili, walang takot. Isang malalim na paghinga ang ginawa ni Lyra. At pagkatapos, unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang mga mata ay naging malamlam at madilim, tila sumisipsip ng liwanag. Ang kanyang mga kuko ay humaba, matutulis na parang kayang humiwa ng laman. Ang kanyang balat ay bahagyang namutla, at ang kanyang presensya ay naging mas mabigat, mas mapanganib. Ito ang kanyang tunay na anyo, isang nilalang ng dilim. Tahimik na pinagmamasdan siya ni Daniel. Walang sigaw, walang pagtakbo, walang takot. Iyon ang hindi inaasahan ni Lyra. "Ano ka?" tanong ni Daniel, ngunit hindi nanginginig ang kanyang tinig.
bagkus ay puno ng pagtataka. Isang halimaw, sagot ni Lyra. Diretso. Isang salitang matagal na niyang tinanggap bilang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit hindi sumang-ayon si Daniel. Hindi, sabi niya, dahan-dahan. Napakunot ang noo ni Lyra. Hindi mo ako kilala, mariin niyang sagot. Kung alam mo lang kung ano ang kaya kong gawin. Pero hindi mo ginawa, putol ni Daniel. Natahimik si Lyra. Pwede mo akong pinatay nung gabing nakita mo ako. Dagdag niya. Pero hindi mo ginawa. Hindi ibig sabihin nun na mabuti ako, sagot ni Lyra. Pilit pinatitigas ang sarili. Pero ibig sabihin nun, pinili mong hindi maging masama. Ang mga salitang iyon ay tila tumama sa kaibuturan ni Lyra. Pinili, matagal na niyang iniisip na wala siyang pagpipilian, na ang kanyang kapalaran ay nakatali sa kanyang pagkatao. Ngunit sa simpleng pangungusap ni Daniel, tila may isang ideya na unti-unting nabubuo. Na baka may pagpipilian siya. Hindi ganun kasimple, bulong niya. Alam ko, sagot ni Daniel. Pero hindi rin ibig sabihin na imposible. Unti-unting bumalik sa normal ang anyo ni Lyra. Para bang sa presensya ng binata, humuhupa ang kanyang madilim na bahagi. Ngunit hindi ang kanyang takot. Dapat kang matakot sa akin, sabi niya, halos pakiusap. Bakit? Tanong ni Daniel. Dahil isang araw, baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Isang hakbang ang ginawa ni Daniel palapit sa kanya. At kung dumating ang araw na yon, sabi niya, sabay nating haharapin. Napatitig si Lyra sa kanya. Hindi niya maintindihan. Bakit ganito ang lalaking ito? Bakit hindi ito umaalis? Bakit pinipili nitong manatili kahit alam na ang katotohanan? Hindi mo ako dapat pagkatiwalaan, sabi niya. Pero gusto kong subukan, sagot ni Daniel. Ang puso ni Lyra ay muling kumabog. Hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa isang damdaming unti-unting lumalakas sa kanyang dibdib. Isang damdaming hindi niya kayang pangalanan. Ngunit alam niyang ito ay mapanganib. Sa likod ng mga puno, may isang pares ng matang nakamasid. Tahimik, mapagmatsyag, at puno ng masamang balak. Isang nilalang na matagal nang naghihintay. At sa wakas, bulong nito sa dilim, nahanap na kita. Habang si Lyra at Daniel ay abala sa kanilang sariling mundo, hindi nila alam na may paparating na panganib. Isang panganib na maglalantad sa lahat ng lihim at susubok sa ugnayang unti-unti nilang binubuo. At sa pagkakataong ito, hindi sapat ang kabutihan upang sila'y iligtas. Sa gabing iyon, matapos maibunyag ni Lyra ang kanyang tunay na anyo, tila nagbago ang ihip ng hangin sa paligid ng kanilang munting mundo. Ang dating katahimikan ay napalitan ng isang pakiramdam na hindi maipaliwanag. Parang may nagmamasid, naghihintay, at unti-unting lumalapit. Hindi iyon naramdaman ni Daniel. Ngunit si Lyra, alam niya. Habang nakatayo sila sa harap ng lumang bahay, hindi niya maiwasang linggunin ang kagubatan sa likuran. Ang mga anino ng puno ay tila mas madilim kaysa dati, at ang hangin ay may dalang kakaibang lamig. May problema ba? Tanong ni Daniel. Napansin ang kanyang pag-aalala. Saglit na natahimik si Lyra bago sumagot. May mali! Napakunot ang noo ni Daniel. Ano ang ibig mong sabihin?
Hindi agad nakasagot si Lyra. Hindi niya kayang ipaliwanag ng buo, ngunit malinaw ang kanyang pakiramdam. May presensyang hindi niya kilala o marahil matagal na niyang iniiwasan. "Kailangan mong umalis," bigla niyang sabi. Nagulat si Daniel. "Ano? Bakit?" "Hindi na ligtas dito." "Hindi ako aalis." Matigas na sagot ni Daniel. "Hindi ngayon." Napapikit si Lyra. Pinipigilan ang sarili. "Hindi ito biro, Daniel." "At hindi rin biro ang sinabi ko," sagot nito. "Hindi kita iiwan." Ang mga salitang iyon ay tila may dalawang talim. Sa isang banda, nagbibigay ito ng kakaibang init sa puso ni Lyra. Sa kabilang banda, mas lalo nitong pinapalala ang kanyang takot. "Hindi mo naiintindihan," sabi niya. Mas mabigat ang tinig. "Hindi lang ako ang dapat mong katakutan." Tahimik na nagmasid si Daniel sa kanya. "Kung ganoon," sabi niya, "sabihin mo sa akin kung ano ang hinaharap natin." Ngunit bago pa makasagot si Lyra, isang malamig na hangin ang biglang dumaan sa pagitan nila. Kasabay nito, may narinig silang mahinang kaluskos mula sa kagubatan. Pareho silang napalingon. Ang mga dahon ay bahagyang gumagalaw kahit wala namang malakas na hangin. At mula sa dilim, may isang presensyang unti-unting lumilitaw. Isang figura, matangkad, payat, at ang mga mata ay kumikislap sa kadiliman. Agad na tumigas ang katawan ni Lyra. "Hindi maaari," bulong niya. "Kilalang mo siya?" tanong ni Daniel. Bagamat ramdam na rin niya ang kakaibang takot. Hindi sumagot si Lyra. Ngunit ang kanyang reaksyon, sapat na. Dahan-dahang lumabas ang nilalang mula sa anino. Isang lalaki. Kung maaari pa itong tawaging ganoon. Ang kanyang balat ay maputla, halos kulay abo. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakangisi at ang kanyang mga mata ay may kakaibang kinang, parang hayop na nakakita ng matagal ng inaabangang biktima. "Lyra," mahinang tawag nito. Parang lason ang tunog ng kanyang boses. Napaatras si Lyra, bahagyang pumwesto sa harap ni Daniel. "Ano ang ginagawa mo dito, Kyle?" Malamig niyang tanong. Ngumiti ang lalaki. "Matagal kitang hinanap," sagot nito. "At ngayon, hindi na kita pakakawalan." Napakunot ang noo ni Daniel. "Sino siya?" "Isang pagkakamali," sagot ni Lyra. Hindi inaalis ang tingin sa lalaki. Ngunit tila natutuwa pa si Kyle. "Ganyan mo na ba ako ilalarawan ngayon?" sabi nito. Nakakatuwa. Isang hakbang ang ginawa ni Kyle palapit. Agad na nagbago ang anyo ni Lyra. Ang kanyang mga mata ay muling naging malamlam at ang kanyang mga kuko ay humaba. "Tumigil ka!" babala niya. Ngunit hindi ito pinansin ni Kyle. Sa isang iglap, bigla itong naglaho sa kanyang kinatatayuan. "Mag-ingat!" sigaw ni Lyra. Ngunit huli na. Mabilis na lumitaw si Kyle sa likuran ni Daniel at agad itong hinawakan sa leeg. Itinaas ng bahagya sa lupa. Napasinghap si Daniel, pilit humihinga. "Hindi ko inaasahan na may tao kang kasama," bulong ni Kyle sa kanyang tainga. Mas lalo itong naging interesante. "Pakawalan mo siya!" sigaw ni Lyra, puno ng galit. Ngumiti si Kyle. "Bakit? Mahalaga ba siya sa'yo?" Hindi sumagot si Lyra. Ngunit sapat na ang kanyang katahimikan. Sabi ni Kyle, tila may naunawaan. Kaya pala, unti-unti niyang hinigpitan ang pagkakahawak kay Daniel. "Subukan mo siyang saktan,"
sabi ni Lyra. Nanginginig ang tinig ngunit puno ng babala. At hindi kita patatawarin. Napatawa si Kael. Iyon ang gusto kong marinig. Sa isang iglap, itinapon niya si Daniel sa lupa. Bumagsak ito ng malakas, ngunit agad pa ring sinubukang bumangon. Umalis ka na, sigaw ni Lyra kay Daniel. Tumakbo ka! Ngunit hindi gumalaw si Daniel. Sa halip, pilit siyang tumayo kahit hirap sa paghinga. Hinding-hindi, sagot niya. Saglit na napatigil si Lyra. Ngunit si Kael, lalo lamang natuwa. Matapang, sabi nito, pero walang silbi. Muling sumugod si Kael. Mabilis, halos hindi makita. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na si Lyra. Hinarang niya ang pag-atake nito at ang kanilang mga galaw ay naging parang sayaw ng mga anino. Mabilis, marahas, at puno ng panganib. Ang lupa ay bahagyang umuga sa lakas ng kanilang sagupaan. Si Daniel ay napaatras, ngunit hindi maalis ang tingin sa kanilang dalawa. Ngayon niya lamang lubos na nakita kung gaano kalayo ang mundong kinabibilangan ni Lyra sa mundong kinalakihan niya, at kung gaano siya kahina sa gitna nito. Sa gitna ng laban, napansin ni Lyra ang isang bagay. Hindi lang basta kalaban si Kael. Mas malakas ito kaysa sa inaasahan niya. At tila, mas may alam ito kaysa sa dapat. Hindi ka na tulad ng dati, sabi ni Kael habang sila'y naglalaban. Humina ka. Hindi ako humina, sagot ni Lyra. Pilit pinatatag ang sarili. Talaga, ngisi nito. O baka, pinipigilan mo lang ang sarili mo. Natahimik si Lyra. At sa sandaling iyon ng pag-aalinlangan, nagawa siyang sugatan ni Kael. Napaatras siya. Napahawak sa kanyang tagiliran. Agad na sumugod si Daniel palapit sa kanya. Lyra! Ngunit ngumiti si Kael. Ganito ang mangyayari kapag pinili mong maging mahina, sabi nito. Habang ang dugo ni Lyra ay dahan-dahang tumutulo, malinaw sa kanya ang isang bagay. Ang laban na ito ay simula pa lamang. At sa susunod, maaaring hindi na siya ang may kakayahang protektahan ang lalaking pinili niyang iligtas. Tahimik ang kagubatan matapos ang marahas na sagupaan. Ang mga dahon ay muling kumalma at ang hangin ay tila nagkubli ng mga lihim na ayaw ibunyag. Ngunit sa gitna ng katahimikang iyon, naroon si Lyra. Nakaluhod sa lupa, hawak ang kanyang sugatang tagiliran, habang ang dugo ay patuloy na tumutulo sa pagitan ng kanyang mga daliri. Lyra! Mahina, ngunit puno ng pag-aalala ang tinig ni Daniel habang lumalapit siya. Agad siyang lumuhod sa tabi nito. Hayaan mo ako, sabi niya. Pilit pinipigilan ang panginginig ng kanyang kamay habang sinusuri ang sugat. Ngunit bahagyang itinulak ni Lyra ang kanyang kamay. Hindi mo ito kaya, sabi niya. Malamig ngunit mahina ang boses. Subukan mo akong hayaan, sagot ni Daniel. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa pagkakataong iyon, nakita ni Lyra ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi takot, kundi matibay na determinasyon. Dahan-dahan siyang napabuntong hininga at hinayaan ang binata. Maingat na nilinis ni Daniel ang sugat gamit ang tubig mula sa dala niyang sisidlan. Pinunit niya ang bahagi ng kanyang damit at ginawang pansamantalang benda. Bagamat hindi niya lubos na naiintindihan ang kalikasan ng sugat ni Lyra,
Ginawa niya ang lahat ng kaya niya. Mas malalim ito kaysa sa nakikita, bulong ni Lyra. Gagaling ka, sagot ni Daniel, pilit pinatatag ang sarili. Ngunit umiling si Lyra. Iba ang sugat na yan. Natahimik si Daniel. Si Kael, patuloy ni Lyra. Hindi lang siya basta katulad ko. Napatingin si Daniel sa kanya. Ano siya? Sandaling napatingin si Lyra sa dilim ng kagubatan. Tila ba binabalikan ang isang bahagi ng kanyang nakaraan na matagal niyang ibinaon. Dati, kasama ko siya. Nanigas si Daniel. Kasama? Tanong niya. Isa siya sa mga tulad ko, sagot ni Lyra. Ngunit hindi siya marunong pumigil. Ang kanyang tinig ay may halong galit at lungkot. Matagal na kaming magkasama, dagdag niya. Tinuruan niya akong mabuhay bilang isang aswang. Pero bakit kayo nagkahiwalay? Tanong ni Daniel. Hindi agad sumagot si Lyra. Dahil pinili kong huminto, sabi niya sa huli. Napakunot ang noo ni Daniel. Huminto? Huminto sa sa pagpatay, sagot niya. Hindi niya yon tinanggap. Unti-unting naunawaan ni Daniel ang lalim ng sitwasyon. At hinanap kanya dahil doon. Tumango si Lyra. Para sa kanya, ang pagtanggi ko sa pagiging tulad niya ay isang pagtataksil. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa kanila. Delikado siya, dagdag ni Lyra. Mas delikado kaysa sa iniisip mo. Kung ganoon, sabi ni Daniel, lalong hindi kita dapat iwan. Napatingin si Lyra sa kanya. May halong pagkabigla at inis. Bakit hindi mo maintindihan? Tanong niya. Mas magiging ligtas ka kung lalayo ka sa akin. Pero hindi ko yon pipiliin, sagot ni Daniel. Bakit? Halos pasigaw na tanong ni Lyra. Isang maikling katahimikan ang sumunod. Dahil mahalaga ka sa akin. Parang huminto ang oras. Hindi agad nakapagsalita si Lyra. Ang mga salitang iyon, simple ngunit mabigat, ay tila tumama sa isang bahagi ng kanyang puso na matagal nang nakalimutan. Mali ka, mahina niyang sabi. Umiwas ng tingin. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Alam ko, sagot ni Daniel. At hindi ko kailangang maintindihan ang lahat para maramdaman iyon. Ang puso ni Lyra ay muling bumilis ang tibok. Ngunit kasabay nito, mas lalong lumakas ang kanyang takot. Kung mananatili ka, sabi niya, mas lalo kang magiging target niya. Kung aalis ako, sagot ni Daniel, iiwan kitang mag-isa laban sa kanya. Wala nang naisagot si Lyra. Sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, alam niyang tama si Daniel. Ngunit alam din niyang mali ito. At sa pagitan ng tama at mali, naroon ang isang damdaming hindi niya kayang kontrolin. Habang pinagmamasdan niya ang binatang patuloy na nag-aalaga sa kanya, may isang bagay na unti-unting nagiging malinaw. Hindi na lamang ito simpleng koneksyon. Ito ay nagiging mas malalim, mas mapanganib, at mas mahirap pigilan. Sa malayo, sa gitna ng kagubatan, nakatayo si Kael sa ibabaw ng isang malaking bato. Pinagmamasdan ang direksyon kung saan naroon si Lyra at Daniel. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim. Hindi ka pa rin nagbabago, Lyra, bulong niya. Palagi mong pinipili ang kahinaan. Ngunit ang kanyang ngiti ay mas lalong lumalim. Pero sa pagkakataong ito,
Gagamitin ko yan laban sa'yo. Unti-unti siyang naglaho sa anino. At sa kanyang pagkawala, iniwan niya ang isang banta na unti-unting lalapit. Isang panganib na hindi lamang susubok sa lakas ni Lyra, kundi sa tibay ng damdaming unti-unti nilang nabubuo. Lumipas ang ilang araw matapos ang laban kay Kael, ngunit ang bigat ng pangyayari ay nanatili sa pagitan ni Lyra at Daniel. Sa bawat sandaling magkasama sila, may katahimikang hindi na tulad ng dati. Hindi dahil sa kawalan ng sasabihin, kundi dahil sa damdaming pareho nilang pilit iniiwasan. Ang sugat ni Lyra ay unti-unting naghihilom, ngunit ang sugat na iniwan ng nakaraan ay tila mas lalong lumalalim. Isang hapon, habang ang araw ay papalubog at ang langit ay kulay kahel at pula, nakaupo si Lyra sa labas ng kanyang bahay. Tahimik niyang pinagmamasdan ng kagubatan, tila ba sinusubukang unawain ang sarili. Lumapit si Daniel, dala ang isang maliit na sisidlan ng tubig. "Dapat nagpapahinga ka," sabi niya. "Hindi ako sanay magpahinga," sagot ni Lyra. Hindi inaalis ang tingin sa malayo. Umupo si Daniel sa tabi niya. "Hindi ka rin sanay may kasama," dagdag niya. Bahagyang napangiti si Lyra, ngunit agad ding nawala. "Tama ka." Nagkaroon ng sandaling katahimikan. "Lyra," biglang sabi ni Daniel, "may gusto akong itanong." Napatingin siya rito. "Ano? Bakit mo ako iniligtas?" Hindi agad nakasagot si Lyra. Matagal na niyang tinatanong iyon sa sarili. "Hindi ko alam," sagot niya sa huli. "Siguro ayokong maging katulad ng ina ko." "Masama ba siya?" tanong ni Daniel. Napatingin si Lyra sa lupa. "Hindi siya masama," sabi niya. "Ginawa niya lang kung ano ang kailangan niyang gawin para mabuhay." "Pero ikaw, pinili mong iba ang gawin," tumango si Lyra. "Hindi ko alam kung tama ba yun." "Tama yun," agad na sagot ni Daniel. Napatingin si Lyra sa kanya. "Hindi dahil madali," dagdag niya, "kundi dahil pinili mong maging mabuti kahit mahirap." Ang mga salitang iyon ay tila unti-unting nag-aalis ng bigat sa puso ni Lyra. Ngunit kasabay nito, may isang bagay na mas lalong lumalakas. Isang damdaming hindi niya kayang pigilan. "Daniel," mahina niyang tawag. Kung malaman ng mga tao kung ano ako, anong gagawin mo?" Hindi agad sumagot si Daniel. Sa halip, tumingin siya sa kanya ng diretso. "Mananatili ako." "Paano kung kamuhian nila ako?" tanong ni Lyra. "Hindi ko sila hahayaang saktan ka." "Paano kung ikaw mismo matakot sa akin?" Sandaling natahimik si Daniel. Pagkatapos, mahinahon siyang nagsalita. "Mas natatakot ako sa posibilidad na mawala ka kaysa sa kung ano ka." Ang puso ni Lyra ay tila biglang bumilis ang tibok. Hindi niya inaasahan ang sagot na iyon. Hindi niya inaasahan na may isang taong pipili sa kanya. Kahit alam ang katotohanan. "Hindi dapat ganito," bulong niya. "Bakit?" tanong ni Daniel. "Dahil mali ito," sagot niya. "Hindi dapat magtagpo ang mundo natin." "Pero nagtagpo," sabi ni Daniel. At sa simpleng katotohanang iyon, wala siyang naisagot. Unti-unting lumalim ang gabi. Ang liwanag ng araw ay napalitan ng malamlam na sinag ng buwan.
at ang paligid ay muling binalot ng katahimikan. Ngunit sa katahimikang iyon, may damdaming unti-unting sumisibol. Lira, mahina niyang tawag. Napatingin siya. At kung sabihin ko sa iyo na mahal kita, parang huminto ang oras. Hindi gumalaw si Lira. Hindi siya nakapagsalita. Ang mga salitang iyon ay tila masyadong mabigat, masyadong delikado. Hindi mo dapat sinasabi yan, sabi niya, halos pabulong. Pero totoo, sagot ni Daniel. Napapikit si Lira. Sa loob niya, may dalawang puwersang naglalaban. Ang kanyang pagkatao bilang isang aswang at ang kanyang pusong unti-unting natutong magmahal. Hindi ko kayang ibalik yan, sabi niya. Pilit pinipigilan ang sarili. Ngunit alam niyang hindi iyon buong katotohanan. Dahil sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, nararamdaman niya rin iyon. Hindi ko hinihingi na ibalik mo, sabi ni Daniel. Gusto ko lang na malaman mo. Unti-unting nagmulat ng mga mata si Lira. At sa pagkakataong iyon, hindi na niya kayang itago ang emosyon sa kanyang mga mata. Takot, pag-asa, at isang pag-ibig na hindi dapat umiiral. Kung mananatili ka sa tabi ko, sabi niya, maaaring mawala ka. Ngunit ngumiti si Daniel. Kung lalayo ako sa iyo, sagot niya, parang nawalan na rin ako. Ang gabi ay lalong lumalim. At sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, dalawang nilalang mula sa magkaibang mundo ang unti-unting nahuhulog sa isang pag-ibig na ipinagbabawal. Isang pag-ibig na hindi lamang hahamon sa kanilang damdamin, kundi sa mismong kapalaran nila. Sa malayo, sa gilid ng baryo, may isang matandang lalaki ang nakatayo, hawak ang isang anting-anting. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa direksyon ng kagubatan. Matagal ka nang nagtatago, bulong niya. At sa kanyang tinig, may dalang babala. Ngunit hindi na ngayon. Sa kanyang likuran, unti-unting nagtitipon ng ilang kalalakihan. May dalang ilaw, krus, at mga sandatang hindi pangkaraniwan. Ang baryo ay nagigising sa isang katotohanang matagal nang itinatago. At sa pagdating ng liwanag, may isang lihim na malalantad. Sa unang liwanag ng umaga, ang baryo ng San Isidro ay hindi na tulad ng dati. Ang tahimik na pamayanan ay napalitan ng kakaibang paggalaw. Mga taong nag-uusap ng pabulong, mga matang puno ng pag-aalinlangan, at mga pusong unti-unting nilalamon ng takot. Sa gitna ng baryo, nakatayo ang isang matandang lalaki, si Mang Ruperto, kilala bilang isang albularyo na matagal nang pinaniniwalaang tagapagtanggol laban sa mga nilalang ng dilim. Sa kanyang kamay ay isang lumang anting-anting na tila ba may sariling tibok. Hindi na ito ordinaryong pangyayari, sabi niya sa mga lalaking nakapaligid sa kanya. May malakas na presensya sa kagubatan. Matagal na itong nagtatago. Sigurado po ba kayo? Tanong ng isa. Dahan-dahang tumango si Mang Ruperto. Hindi ako nagkakamali sa ganitong pakiramdam. Ang mga lalaki ay nagkatinginan. Takot. Ngunit may kasamang determinasyon. Kailangan na nating kumilos, dagdag ng matanda. Bago pa may masaktan. Samantala, sa gilid ng kagubatan, hindi pa rin mapakali si Lira. Mula pa kagabi, ramdam na niya ang pagbabago. Ang hangin ay mas mabigat. Ang paligid ay tila may dalang banta.
At hindi siya nagkamali. May paparating, mahina niyang sabi. Si Kael? Tanong ni Daniel. Umiling siya. Hindi lang siya. Napakunot ang noo ni Daniel. Ano ang ibig mong sabihin? Ngunit bago pa siya makasagot, narinig nila ang manata, ang mga yabag. Marami. At papalapit. Agad na tumayo si Lyra. Pumasok ka sa loob, utos niya. Ano? Ngayon na, Marinyang sabi. Hindi na nagtanong pa si Daniel. Agad siyang pumasok sa bahay, ngunit nanatili siyang malapit sa pintuan. Sa labas, huminto si Lyra. At ilang sandali pa, lumabas mula sa pagitan ng mga puno ang grupo ng mga lalaki. May hawak silang mga sulo, mga krus, at mga sandatang tila ginawa para sa isang layunin lamang, manghuli. Sa harap nila ay si Mang Ruperto. Agad nagtagpo ang kanilang mga mata ni Lyra. At sa wakas, sabi ng matanda, mababa ngunit malinaw ang tinig. Nagpakita ka rin. Hindi gumalaw si Lyra. Ano ang kailangan ninyo? Tanong niya. Malamig ang boses. Alam mo na kung bakit kami narito, sagot ni Mang Ruperto. Nararamdaman kita mula pa noon. Tahimik ang paligid. Hindi ako nananakit ng tao, sabi ni Lyra. Lahat kayo ganyan magsalita, sagot ng isa sa mga lalaki. Hindi ako katulad ng iniisip ninyo, dagdag niya. Ngunit walang naniwala. Ang iyong uri ay hindi dapat umiiral sa mundong ito, sabi ni Mang Ruperto. At tungkulin naming wakasan iyon. Dahan-dahang nagbago ang anyo ni Lyra. Ang kanyang mga mata ay muling naging malamlam at ang kanyang presensya ay naging mas mabigat. Hindi upang umatake, kundi upang maghanda. Huwag ninyo akong pilitin, babala niya. Ngunit ang sagot ay katahimikan. Pagkatapos, isang lalaki ang biglang sumugod. Agad siyang hinarang ni Lyra. Itinulak palayo ng hindi gumagamit ng buong lakas. Tumigil kayo, sigaw niya. Ngunit tila ba wala nang nakikinig. Isa-isa silang sumugod. At kahit pinipigilan ni Lyra ang sarili, napipilitan siyang lumaban. Sa loob ng bahay, hindi na nakatiis si Daniel. Lumabas siya. Tumigil kayo! Sigaw niya. Napalingon ang lahat. Hindi siya masama! Dagdag niya. Nagulat ang mga tao. Daniel! Sabi ng isa. Ano ang ginagawa mo dito? Siya ang nagligtas sa akin! Sabi niya. Kung hindi dahil sa kanya, patay na ako. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Ngunit hindi ito sapat. Maaaring totoo yan, sabi ni Mang Ruperto. Pero hindi nito binabago ang katotohanan kung ano siya. Hindi lahat ng katulad niya ay masama, giit ni Daniel. Ngunit ang mga mata ng mga tao ay puno na ng takot. At ang takot ay mas malakas kaysa katwiran. Umalis ka dyan, Daniel, utos ng matanda. Bago ka pa madamay. Ngunit umiling si Daniel. Hinding-hindi, napatingin si Lyra sa kanya. At sa sandaling iyon, mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Hindi na lang ito tungkol sa kanya. Pati si Daniel, nadadamay na. Daniel, mahina niyang tawag. Umalis ka na. Ngunit hindi ito gumalaw. Hindi kita iiwan, sagot nito. Isang desisyon, isang paninindigan, at isang bagay na lalong nagpalala sa panganib. Sa likod ng kagubatan, isang pamilyar na presensya ang muling nagpakita. Tahimik na pinagmamasdan ni Kael ang kaguluhan. At sa kanyang mga labi
unti-unting lumitaw ang isang ngiti. Perpekto, bulong niya. Habang ang baryo at si Lira ay nagbabanggaan, mas lalo lamang lumalapit ang tunay na panganib. At sa gitna ng gulo, may isang trahedyang naghihintay mangyari. Ang kagubatan ay napuno ng sigawan at kaguluhan. Ang mga ilaw ng sulo ay kumikislap sa dilim at ang anino ng bawat tao ay tila sumasayaw sa gitna ng takot at galit. Sa gitna nito, si Lira ay patuloy na lumalaban, hindi upang manakit, kundi upang umiwas, upang pigilan ang mas malalang mangyari. Ngunit habang tumatagal, mas nagiging mahirap. "Tumigil na kayo!" Muling sigaw ni Daniel. Pilit pumagitna sa pagitan ni Lira at ng mga tao. Ngunit tila wala nang nakikinig. Ang takot ng baryo ay naging galit. At ang galit na iyon ay naghahanap ng target. Isang lalaki ang sumugod kay Lira. May hawak na matulis na sandata. Mabilis niya itong naiwasan, ngunit sa likuran niya ay may isa pang umatake. Napilitan siyang gumanti. Isang mabilis na galaw. Isang saglit na pagkakamali. At isang katawan ang bumagsak sa lupa. Tahimik. Hindi gumagalaw. Nanlaki ang mga mata ni Lira. Hindi niya sinadyang gawin iyon. Ngunit huli na. "Pinatay niya!" Sigaw ng isa. Ang sigaw na yon ang tuluyang nagbago sa lahat. Ang takot ay naging kumpirmasyon. Ang pagdududa ay naging paniniwala. "Halimaw!" Sigaw ng ilan. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Lira ang bigat ng katotohanang matagal niyang tinatakasan. Hindi mahalaga kung anong pinili niya. Sa mata ng tao, mananatili siyang halimaw. "Hindi ko sinasadya," bulong niya. Nanginginig ang tinig, ngunit walang nakinig. Sa halip, mas lalo silang sumugod. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Daniel ang pagbabago. Ang mga galaw ni Lira ay hindi na lamang depensa. Unti-unti, nawawala ang kontrol. "Lira!" Sigaw niya. Ngunit tila hindi na siya naririnig nito. Ang dugo sa lupa, ang galit ng mga tao, ang sakit ng sugat, lahat ng iyon ay unti-unting sumisira sa pagpipigil ni Lira. At sa kailaliman ng kanyang pagkatao, may isang bahagi na muling nagigising. Ang bahagi na matagal niyang ikinukulong. Sa likod ng kaguluhan, tahimik na nanonood si Kael. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasiyahan. "Iyan ang tunay mong anyo," bulong niya. "Hindi mo matatakasan." Sa isang iglap, bigla siyang kumilos. Mabilis. Tahimik. Mapanganib. Hindi siya dumiretso kay Lira, kundi kay Daniel. Bago pa man makareact ang sinuman, lumitaw si Kael sa likuran ni Daniel at agad siyang hinawakan. Matalim ang mga kuko na nakatutok sa kanyang leeg. Napahinto ang lahat. "Isa pang hakbang," sabi ni Kael. Malamig ang tinig at mamamatay siya. Nanigas si Lira. Ang kanyang mga mata ay agad bumalik sa katinuan. "Pakawalan mo siya," sabi niya, puno ng galit. Ngumiti si Kael. "Hindi pa," sagot nito. "Hindi pa ako tapos." Napatingin ng mga tao, naguluhan. "Sino siya?" bulong ng isa. Ngunit hindi iyon mahalaga kay Kael. Ang mahalaga ay ang sandaling ito.
"Lira," sabi niya, "tingnan mo kung ano ang ginawa mo." Napatingin si Lira sa paligid. Ang takot sa mukha ng mga tao. Ang katawan sa lupa. Ang dugo sa kanyang mga kamay. Unti-unting bumigat ang kanyang paghinga. "Iyan ang tunay mo," dagdag ni Kael. "At kahit anong pilit mong itago, lalabas at lalabas pa rin." "Hindi," mahina niyang sabi. "Kung gusto mong mabuhay ang taong to," sabi ni Kael, bahagyang hinigpitan ang hawak kay Daniel, "sumama ka sa akin." "Hindi!" agad na sigaw ni Daniel. "Huwag mong gawin yan, Lira!" Ngunit hindi siya pinansin ni Kael. "Pili ka," sabi niya. "Ang sarili mo o siya." Isang desisyon, isang sakripisyo, isang sandaling magbabago sa lahat. Nakatayo si Lira, nanginginig, habang ang dalawang mundong pinipilit niyang pagsamahin ay tuluyang nagbabanggaan. Kung mananatili siya, mamamatay si Daniel. Kung susunod siya, mawawala ang sarili niya. Unti-unti niyang ipinikit ang kanyang mga mata, at sa muling pagmulat nito, may isang desisyong nabuo. "Pakawalan mo siya," sabi niya. Malamig ngunit matatag ang tinig. "Sasama ako sa iyo." Nanlaki ang mga mata ni Daniel. "Lira, huwag!" Ngunit ngumiti si Kael. "Iyan ang gusto kong marinig." Dahan-dahan niyang binitawan si Daniel, na agad napaluhod sa lupa. "Hindi pa tapos to," sigaw ni Daniel. Ngunit hindi na siya pinansin. Lumapit si Lira kay Kael. Hindi siya lumingon. Hindi siya nagdalawang isip. Ngunit sa loob niya, may isang bahagi ang unti-unting nadudurog. "Magaling!" bulong ni Kael. Sa isang iglap, naglaho silang dalawa sa dilim ng kagubatan at naiwan si Daniel, nakatingin sa kawalan. Sa baryo, ang kaguluhan ay napalitan ng mabigat na katahimikan. Ngunit ang katahimikang iyon ay puno ng isang katotohanang hindi na maitatanggi. May isang digmaan na nagsimula, at sa susunod, mas marami ang masasaktan. Ang gabi ay muling bumalot sa kagubatan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tahimik. May iniwang sugat ang mga pangyayari, hindi lamang sa lupa, kundi sa puso ng bawat isa. Sa gitna ng baryo, nanatiling nakaluhod si Daniel. Tila hindi pa rin matanggap ang nangyari. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, at ang kanyang paningin ay nakapako sa direksyon kung saan naglaho si Lira. Parang bahagi ng kanyang sarili ang kinuha sa kanya. "Daniel!" Napalingon siya. Si Mang Ruperto ay nakatayo sa kanyang likuran. Hawak pa rin ang kanyang anting-anting. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na galit ang nangingibabaw sa kanyang mukha, kundi isang uri ng mabigat na pag-unawa. "Tumayo ka," sabi nito. Dahan-dahang tumayo si Daniel, ngunit hindi pa rin nawawala ang bigat sa kanyang mga mata. "Dinala niya siya," mahina niyang sabi. "Hindi," sagot ng matanda. "Sumama siya." Napapikit si Daniel. Mas masakit iyon. "Bakit?" tanong niya. Hindi agad sumagot si Mang Ruperto. "Para iligtas ka," sabi niya sa huli. Tahimik si Daniel. Alam niya iyon. At iyon ang dahilan kung bakit mas lalong mahirap tanggapin. "Hindi ito ang katapusan," dagdag ng matanda. "Ito ang simula." Napatingin si Daniel sa kanya. "Simula ng ano?" "Ang laban,"
Ang salitang iyon ay tila nagbigay ng kakaibang linaw sa kanyang isip. Kung gusto mong mabuhay siya, patuloy ni Mang Ruperto, kailangan mong maging handa. Handa sa ano? Sa mundong hindi mo pa lubos na nauunawaan. Nagkaroon ng maikling katahimikan. Tutulungan mo ba ako? Tanong ni Daniel. Tinitigan siya ng matanda. At bakit kita tutulungan? Dahil kahit ano pa siya, sabi ni Daniel, hindi siya masama. Ang mga salitang iyon ay tila nagbalik ng isang alaala sa isipan ni Mang Ruperto. Isang alaala na matagal na niyang ikinubli. Hindi lahat ng nilalang ay ipinanganak na masama, mahina niyang sabi. Napatingin si Daniel. Kung ganoon, ngunit hindi rin lahat ay kayang labanan ang sarili nila. Dagdag ng matanda. Unti-unting tumango si Daniel. Siya ay lumalaban, sabi niya. At hindi ko siya pababayaan. Isang mahabang sandali ang lumipas bago nagsalita si Mang Ruperto. Kung ganoon, sabi niya, kailangan mong matuto. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang pagbabago kay Daniel. Hindi na siya ang dating binatang walang alam sa mundong kinapapalooban ni Lyra. Sa ilalim ng paggabay ni Mang Ruperto, natutunan niya ang mga bagay na dati itinuturing niyang katang-isip lamang. Mga orasyon, mga halamang may kakaibang bisa, at mga paraan upang labanan ang mga nilalang na dilim. Ngunit higit sa lahat, natutunan niya ang isang bagay na mas mahalaga. Ang lakas ng paninindigan. Hindi sapat ang tapang, sabi ni Mang Ruperto habang pinagmamasdan siya. Kailangan mong maintindihan ang kalaban mo. At paano kung hindi ko siya kalaban? Tanong ni Daniel. Hindi sumagot ang matanda. Ngunit sa kanyang katahimikan, may isang sagot na malinaw. Ang laban na ito ay hindi magiging simple. Samantala, sa kailaliman ng kagubatan, sa isang lugar na hindi naaabot ng liwanag, nakatayo si Lyra sa gitna ng dilim. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagpipigil. Sa kanyang harapan, nakaupo si Kael, tila isang hari sa sarili nitong kaharian. Alam kong babalik ka rin, sabi nito, may ngiti. Hindi sumagot si Lyra. Hindi mo matatakasan kung ano ka, dagdag niya. At ngayon, wala na siyang makakapigil sa iyo. Napapikit si Lyra. Ngunit sa kanyang isipan, malinaw ang isang bagay. Hindi pa tapos. Kahit anong mangyari, hindi siya susuko. At sa kabilang panig ng dilim, may isang lalaking naghahanda. Hindi upang pumatay, kundi upang iligtas siya sa pagitan ng liwanag at dilim, ng tao at halimaw, ng pag-ibig at kapalaran. May isang laban na paparating. At sa laban na iyon, hindi lamang buhay ang nakataya, kundi ang mismong kahulugan ng pagiging tao. Lumipas ang mga araw na tila ba mas mabigat kaysa sa mga gabing walang buwan. Sa baryo ng San Isidro, nanatiling buhay ang takot. Ngunit kasabay nito, may isang tahimik na paghahanda na unti-unting hinuhubog ang kapalaran ng lahat. At sa gitna nito, si Daniel ay hindi na ang dating Daniel. Ang kanyang mga mata ay hindi na lamang puno ng pag-aalala, kundi ng matibay na layunin. Ang kanyang mga kamay na dati nanginginig sa takot ay natutong humawak ng lakas.
Hindi upang manakit, kundi upang ipaglaban ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa sarili niya. "Handa ka na ba?" tanong ni Mang Ruperto isang gabi, habang ang hangin ay tila nagbabadya ng paparating na unos. Tumingin si Daniel sa kagubatan. "Hindi pa," sagot niya. "Pero pupunta pa rin ako." Tumango ang matanda. "Sapat na yan." Sa gabing iyon, muling tinahak ni Daniel ang daan patungo sa dilim. Hindi na bilang isang taong naliligaw, kundi bilang isang taong may hinahanap. Si Lyra. Samantala, sa kailaliman ng kagubatan, naroon si Lyra, nakatayo sa gitna ng isang mundong pilit siyang hinahatak pabalik sa kung ano siya. "Bakit mo pa pinipigilan ang sarili mo?" tanong ni Kael. Nakaupo sa kanyang trono ng anino. Tahimik si Lyra. "Wala na siya dito," dagdag nito. "Wala nang dahilan para magpanggap." Dahan-dahang nagmulat ng mga mata si Lyra. "May dahilan pa rin," sabi niya. Ngumiti si Kael. "Pag-ibig?" tanong nito. May halong pangungutya. Hindi sumagot si Lyra. Ngunit sapat na ang kanyang katahimikan. Sa isang iglap, tumayo si Kael. "Kung ganoon," sabi nito, "patunayan mo." Biglang nagbago ang paligid. Ang hangin ay naging mabigat at ang lupa ay tila gumalaw sa ilalim ng kanilang mga paa. "Ilabas mo ang tunay mong anyo," utos ni Kael, "o ako ang maglalabas nito para sa iyo." At sa sandaling iyon, dumating si Daniel. "Lyra!" sigaw niya. Napalingon si Lyra. At sa pagkakataong iyon, muling nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang sandaling sapat upang ipaalala sa kanya kung bakit siya lumalaban. "Umalis ka!" sigaw ni Lyra. Ngunit hindi gumalaw si Daniel. "Hindi kita iiwan," sagot niya. Napatawa si Kael. "Ganoon pa rin," sabi nito. "Mahina." Sa isang iglap, sumugod si Kael kay Daniel. Ngunit bago pa siya makalapit, hinarang siya ni Lyra. Sa pagkakataong ito, hindi na siya umatras. Hindi na siya nag-atubili. Ang kanyang mga mata ay nagningning. Ang kanyang presensya ay lumakas. Ngunit hindi na ito ang dilim na dati niyang kinatatakutan. "May kakaiba na dito. May kontrol. May layunin. Hindi na ako ang dati mong kilala," sabi niya. Ngumisi si Kael. "Tingnan natin." Muling nagbanggaan ang kanilang lakas. Mas malakas, mas marahas, mas mapanganib kaysa dati. Ngunit sa bawat galaw ni Lyra, malinaw ang isang bagay. Hindi na siya lumalaban para sa sarili lamang. Lumilipas ang bawat segundo at unti-unting napapaatras si Kael. "Imposible," bulong nito. "Hindi ito imposible," sagot ni Lyra. "Pinili ko ito." Sa huling pagkakataon, sumugod si Kael. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya nakaatake. Sa isang mabilis at matatag na galaw, nagawa ni Lyra na pigilan siya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Kael ang takot. "Hindi mo ako kayang patayin," sabi nito. "Hindi ko kailangan," sagot ni Lyra. Sa halip na wakasan siya, pinili niyang itali ang kanyang lakas. Isang desisyong hindi inaasahan ni Kael. Isang desisyong nagpatunay. Hindi lahat ng halimaw ay kailangang maging halimaw hanggang sa huli. Unti-unting humina ang presensya ni Kael hanggang sa tuluyan itong maglaho sa dilim. Tahimik. Tapos na. Dahan-dahang bumalik sa normal ang anyo ni Lyra. Ngunit bago pa siya makalapit kay Daniel, napahinto siya. "Lyra," mahina nitong tawag.
Ngunit hindi siya gumalaw. Hindi ako pwedeng bumalik, sabi niya. Nanlumo si Daniel. Bakit? Dahil kahit anong gawin ko, sagot niya, mananatili akong ganito. Hindi mahalaga yon, sabi ni Daniel. Para sa mundo, mahalaga. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Pero para sa akin hindi, dagdag ni Daniel. Unti-unting napangiti si Lyra, isang ngiting may halong lungkot at pag-asa. Salamat, sabi niya. Sumama ka sa akin, pakiusap ni Daniel. Ngunit umiling siya. Hindi pa, sagot niya. Kailangan ko munang matutong mamuhay bilang kung ano ako nang hindi nasasaktan ng iba. Isang desisyon. Hindi pa wakas, kundi isang bagong simula. Dahan-dahang umatras si Lyra. Maghihintay ako, sabi ni Daniel. At babalik ako, sagot niya. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, muling naghiwalay ang kanilang landas. Ngunit hindi na tulad ng dati. Dahil ngayon, may pag-asa na. At sa gitna ng dilim, may isang katotohanang nanatili na kahit ang isang nilalang na isinilang sa kadiliman ay kayang pumili ng liwanag, wakas